Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nietzsche Coshan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 29, 2025 and our topic is all about masarap ba ang luto ng Diyos? So our concept is all about sex and creation. So ang sex is design ng Diyos na mabuti at banal. Inilaan sa loob ng kasal bilang banal na pagpapahayag ng pagmamahal, pagkakaisa at pagkakaroon ng bunga. So, hindi ito marumi o kahiya-hiya, kundi sagradong kaloob ng Diyos upang ipakita ang pagtitiwala at tapat na pagbibigay ng sarili. So, ang mundo ay madalas magpakita ng maling pananaw tungkol dito. Ngunit, malinaw ang Biblia na ito ay isang biyaya ng Diyos na dapat igalang at ingatan. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 1 verse 27. ASND version, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. So, ngayon tayo na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, sex is not shameful but pure and holy. So, hindi dapat ikahiya yung sex kapag ito ay nasa tamang konteksto ng kasal. Dahil sa Biblia, ito ay tinuturing na banal na kaloob ng Diyos at hindi marumi. Second, sex is God's precious gift. So, ito ay regalo ng Diyos upang ang mag-asawa ay magkaroon ng malalim na pagmamahalan at maging isa. So, sa pamagitan nito, ipinapakita ang pagkakaisa at tiwala sa isa't isa. And lastly, sex is designed with many fine details. So, ang disenyo ng Diyos ay puno ng karunungan at layunin. So, hindi lang para sa sarap, kundi para sa pagmamahal, katapatan at pagkakaroon ng bunga. So, yung bawat aspeto nito ay nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is protect God's gift of sex. So, dapat natin ingatan ito mula sa kasalanan tulad ng pornography, adultery, and fornication. So, ang pag-iingat na ito ay tanda ng pagrespeto sa Diyos at sa ating sarili. Second is practice faithfulness in thought and deed. So, ang katapatan na hindi lang sa gawa, kundi pati sa isip at sa puso natin. So, kapag tapat tayo, is napapangalagaan natin ng tiwala at pagmamahal sa relasyon. And lastly is pray for grace to honor God with your body. So, hindi natin kayang maging banal sa sarili nating lakas. So, kaya dapat tayong humingi ng biyaya sa Diyos upang gamitin ang ating katawan para sa kanyang kawalatian. So, ngayon ako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about how does seeing sex as God's holy gift change your view on sex. So, ako kasi kapag nakikita or naririnig natin yung sex is bilang banal na kaloob ng Diyos, is nababago yung pananaw natin mula sa makamundong kalaswaan tungo sa paggalang at pagpapahalaga nito. So, hindi na ito yung basta kasiyahan lamang, kundi sagradong pagtitiwala at pag-ibig sa loob ng kasal. So, natutunan ko po na dapat itong igalang, ingatan at gamitin ayon sa disenyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ang ating mawalhati. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa iyong disenyo na perpekto at puno ng karunungan. Lord God, turuan mo po kami igalang ang iyong banal na kaloob ng sex at gamitin ito ayon sa iyong kalooban. Lord God, naway ang aming isip, puso at katawan ay manatiling malinis at tapat para sa iyong kawalatian. In Jesus' name we pray. Amen.